Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katapatan? May mga perpektong pagsasamang itinayo sa pinakamatibay na pundasyon ng tiwala. Pero paano kung ang pundasyong yon ay buhangin lamang pala na kayang anurin ng isang bugso ng katotohanan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway, isang babaeng naniniwala na hawak na niya ang lahat nang hindi niya alam na ang lahat ng iyon ay isa lamang magandang panaginip na malapit nang maging isang masalimuot na bangungot. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila nakikikanta sa mahinang tugtugin ng mga kuliglig sa labas ng kanilang bintana. Sa loob ng marangyang Villa Pag-asa, ang tanging maririnig ay ang malamyos na tunog ng isang violin mula sa speaker at ang kalansing ng kanilang mga kubyertos. 10 taon, isang dekada na silang kasal ni Dalisay. At para kay Liwayway, ang bawat araw sa loob ng 10 taong iyon ay isang patunay na pinagpala siya ng langit. Para sa atin, mahal ko, sabi ni Dalisay, itinaas ang kanyang kopita ng alak. Ang ilaw mula sa kandila sa gitna ng kanilang mesa ay naglalaro sa kanyang mga matang puno ng pagsinta. O iyon ang palaging nakikita ni Liwayway. Para sa 10 taon ng pagmamahalan at sa habambuhay na darating pa. Ngumiti si Liwayway, isang ngiting abot sa kanyang mga mata. Para sa atin, tugon niya, at marahan nilang pinag-umpog ang kanilang mga kopita. Ramdam niya ang init ng alak sa kanyang lalamunan, ngunit mas nangingibabaw ang init sa kanyang puso. Ang kanilang hapunan ay perpekto. Ang pagkain, ang alak, ang ambience, pero higit sa lahat, ang lalaking nasa harapan niya. Si Dalisay, ang kanyang dali, ay ang larawan ng isang perpektong asawa. Maalaga, matalino, at higit sa lahat, tapat. Hindi siya kailanman binigyan ni Dalisay ng kahit katiting na dahilan para magduda. May sorpresa ako sa'yo, bulong ni Dalisay, at mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang isang maliit na kahon na nababalot ng pelus. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Dali, hindi mo na kailangan gawin to. Kailangan, mariing sabi ni Dalisay. Ang kanyang nangiti ay lalong lumawak. Binuksan niya ang kahon at tumambad sa paningin ni Liwayway ang isang kwintas na may pendant na diamante. Kumikinang ito, sumasabay sa kislap ng mga kandila. Isang diamante para sa bawat taon na pinaligaya mo ako. Kulang pa nga ang 10. Hindi napigilan ni Liwayway ang pagpatak ng kanyang luha. Luha ng purong kaligayahan. Tumayo si Dalisay at marahang isinuot ang kwintas sa kanyang leeg. Ang malamig na metal ay tila nagbigay ng kuryente sa kanyang balat. Hinalikan siya nito sa batok. Isang halik na nagpanginig sa kanyang buong katawan. Mahal na mahal kita, Liwayway, bulong nito. Ikaw ang buhay ko. Mahal na mahal din kita, sagot niya. Hinawakan ng pendant, simbolo ng kanilang pagmamahalan na sa tingin niya ay walang hanggan. Naalala niya ang araw na nag-propose si Dalisay sa kanya. Nasa isang simpleng parke lamang sila noon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Lumuhod ito. Hawak ang isang singsing na hindi kamahalan, pero ang mga salitang binitawan nito ay higit pa sa kahit anong kayamanan. Liwayway di magiba, sabi nito. Nanginginig ang boses. Hindi ko maipapangako sa iyo ang buong mundo, pero ipinapangako ko sa iyo ang buong buhay ko. Pakiusap, maging asawa ka ng buhay ko. At ibinigay niya ang kanyang matamis na oo nang walang alinlangan. Ang buhay na ipinangako nito ay ang buhay na mayroon sila ngayon. Isang buhay na pinapangarap ng marami. Matapos ang hapunan, habang naliligo si Dalisay, naupo si Liwayway sa kanilang kama. Ang malambot na ilaw mula sa lampshade ay nagbibigay ng payapang pakiramdam sa silid. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan ang kanilang mga lumang mensahe. Napangiti siya habang binabasa ang mga matatamis na salita. Ang mga I love you,
at I miss you na tila walang katapusan. Ganito ang buhay niya, puno ng pagmamahal, puno ng katiyakan. Siya si Liwayway de Magiba Mendoza, ang pinakamapalad na babae sa buong mundo. Nakangiti pa rin siya, ninanamnam ang bawat alaala, nang biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang tunog ng notifikasyon ang bumasag sa katahimikan ng silid. Isang hindi rehistradong numero. Kumunot ang kanyang noo. Siguro ay maling numero lang o baka isa sa mga spam messages na naman. Buburahin na sana niya ito nang mabasa niya ang unang linya ng preview. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Dahan-dahan niyang binuksan ang mensahe at ang mga salita ay tila isang matalim na punyal na sumaksak sa kanyang dibdib. 5 salita. 5 salita na gumunaw sa perpekto niyang mundo. Pakibalik ang asawa ko. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Umaasang baka nagkamali lang siya ng basa. Baka namamalikmata lang siya. Ngunit naroon pa rin ang mensahe, malinaw at nakakabingi. Pakibalik ang asawa ko. Ang hangin sa silid ay tila biglang naubos. Ang init sa kanyang puso ay napalitan ng isang nanunuot na lamig. Ang telepono sa kanyang kamay ay tila bumigat ng 1,000 beses. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig, nawalan ng lakas. Nabitawan niya ito. Ang tunog ng pagbagsak ng telepono sa sahig na gawa sa matigas na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasing lakas ng pagbasag ng kanyang puso. Nananatili siyang nakaupo, nakatitig sa kawalan, ang mga matay nanlalaki sa gulat at takot. Ang dating payapang silid ay napuno ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng banyo ang nagpabalik kay Liwayway sa kasalukuyan. Mabilis niyang pinulot ang telepono sa sahig, tila napaso, at itinago ito sa ilalim ng unan. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas na halos marinig na niya ito. Lumabas si Dalisay mula sa banyo. Isang tuwalya lamang ang nakapalibot sa kanyang baywang, habang ang isa pa ay ginagamit niyang pamunas sa basang buhok. Ngumiti ito nang makita siya. Ang parehong nangiti na nagpatunaw sa kanya 10 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, may kasama itong hiwaga. Okay ka lang, mahal ko? Tanong nito. Napansin marahil ang pamumutla sa kanyang mukha. Medyo tahimik ka yata. Pinilit ni Liwayway na ngumiti. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Pagod lang siguro. Ang daming nangyari ngayong araw. Lumapit si Dalisay at umupo sa tabi niya sa kama. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Ang pamilyar na haplos na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay nagdulot ngayon ng kaba. Magpahinga ka na. Deserve mo yan. You deserve everything, Liway. Kasinungalingan ba ang lahat ng ito? Tanong ng isang boses sa kanyang isipan. Hindi niya napigilan ang sarili. Kailangan niyang malaman. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang nanginginig na mga kamay. Dali. Panimula niya. Sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. May natanggap kasi akong text kanina mula sa isang unknown number. Kinuha niya ang telepono mula sa ilalim ng unan at ipinakita ito sa kanya. Pinanood niya ang reaksyon sa mukha ni Dalisay. Ang bawat pagkurap, ang bawat paggalaw ng kalamnan. Kinuha ito ni Dalisay. Tiningnan ang screen. Sa loob ng 1 segundo, nakita ni Liwayway ang isang bahagyang paninigas sa kanyang panga. Ngunit agad itong nawala. Napalitan ng pagkunot ng noo at pagtawa. Isang mahinang tawa. Ano to? Sabi nito. Umiling-iling. Pakibalik ang asawa ko? Seryoso? Ibinalik nito ang telepono sa kanya. Mahal, spam lang yan. O baka naman may isang desperadang tao dyan na inggit sa kung anong meron tayo. Huwag mo nang pansinin. Pero, Liway, sabi ni Dalisay,
Hinawakan ng kanyang dalawang kamay. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad. Ang parehong mga mata na minahal niya. Tingnan mo ako. Sa 10 taon, nagkaroon ka ba ng dahilan para pagdudahan ako? Umiling siya. Wala. Ni minsan. Exactly. Ikaw lang. Ikaw lang ang minahal ko at mamahalin ko. Sabi nito at hinalikan siya sa noo. Huwag mong hayaang sirain ng isang walang kwentang text message ang gabi natin. Burahin mo na yan at matulog na tayo. Isang bahagi ni Liwayway ang gustong maniwala. Ang bahaging yon ay desperadong kumapit sa sinabi ni Dalisay. Iyon ang mas madali. Iyon ang mas hindi masakit. Tumango siya, pilit na ngumiti, at binura ang mensahe sa harap mismo ni Dalisay. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ang mga salita ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. Kinabukasan, sinubukan ni Liwayway na ibalik sa normal ang lahat. Ngunit ang butil ng pagdududa na itinanim ng mensaheng iyon ay nagsimula ng mag-ugat. Napapansin niya ngayon ang mga maliliit na bagay na dati hindi niya pinapansin. Habang nag-aalmusal sila, tumunog ang telepono ni Dalisay. Tiningnan nito ang screen at mabilis na tumayo. "Excuse me, mahal. Sagutin ko lang to. Tungkol sa trabaho." Lumabas ito sa hardin para kausapin kung sino man iyon. Palagi naman itong ganoon. Ngunit ngayon, tila may takip na bakal ang pagitan nila. Isang hapon, habang si Dalisay ay nasa shower, hindi na napigilan ni Liwayway ang sarili. Ang kuryosidad ay parang laso na kumakalat sa kanyang sistema. Dahan-dahan, kinuha niya ang telepono nito na nasa ibabaw ng bedside table. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito ang unang beses na gagawin niya ito. Isang paglabag sa tiwala. Ngunit paano kung ang tiwala na yon ay matagal nang nilabag? Binuksan niya ang call log. Walang kahina-hinala. Mga numero ng mga katrabaho, ng kanilang mga kaibigan. Tiningnan niya ang mga mensahe. Puro tungkol sa trabaho at mga updates mula sa bangko. Malinis. Masyadong malinis. Tila isang bahay na nilinis ng husto para itago ang lahat ng dumi. Walang bakas. Ilang araw pa ang lumipas at inihayag ni Dalisay na kailangan niyang umalis para sa isang biglaang business trip. Sa probinsya ng Agus Ilog, mahal, may bagong project na titingnan. Mga 3 araw lang siguro ako doon. Agus Ilog. Ang pangalan ng lugar ay tila umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ngumiti siya at tumango. "Mag-iingat ka, mahal. Tumawag ka palagi." Tinulungan niya itong mag-empake. Ang bawat damit na tinutupi niya ay tila mas bumibigat. Kinabukasan, pagkaalis ni Dalisay, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya na tawagan ang opisina nito. Nagpakilala siya sa sekretarya. "Hi, Nika. Si Liwayway to," bati niya. Pinipilit na maging masigla. "Gusto ko lang sanang i-check kung okay lang ba ang schedule ni Dali para sa weekend. May sorpresa sana ako pagbalik niya." "Naku, Ma'am Liwayway." Masayang tugon ng sekretarya. "Tamang-tama po. Nakabakasyon po si Sir Dalisay hanggang Lunes. Naka-file po siya ng personal leave." Personal leave. Hindi business trip. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Liwayway. Tila biglang umikot ang kanyang paligid at napakapit siya sa mesa. Nagpasalamat siya sa sekretarya at ibinaba ang telepono. Ang kasinungalingan. Isang malinaw at hindi maikakailang kasinungalingan. Hindi siya mapakali. Nilinis niya ang buong bahay. Nagbabaka sakaling ang pagod ay maibaling ang kanyang isipan. Habang inaayos niya ang kanilang walk-in closet, napansin niya ang isang lumang jacket ni Dalisay na nakasabit sa dulo. Isang jacket na matagal na nitong hindi isinusuot. Kinuha niya ito para ilagay sa labahan. May matigas na bagay siyang nakapa sa bulsa nito. Inilabas niya ito. Isang lukot na resibo mula sa isang maliit na convenience store sa bayan ng Agus Ilog. At ang mga nakalistang binili ay nagpanginig sa kanyang mga tuhod. Infant formula milk,
Stage 1 disposable diapers, medium-sized baby wipes, fragrance-free, nakatitig siya sa resibo, ang mga matay ng lalaki. Ang petsa ay mula sa business trip ni Dalisay noong nakaraang buwan. Sila ay walang anak. 10 taon silang nagsasama, ngunit hindi sila biniyayaan ng anak. Pero ang resibong ito, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Isang lamig na mas masahol pa sa takot. Hindi na ito simpleng hinala. Hindi na ito isang malisyosong text message. Ito ay isang bakas, isang piraso ng papel na sumisigaw ng isang katotohanang hindi niya kayang harapin. Mahigpit niyang hinawakan ng resibo. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Hindi na siya magbubulag-bulagan. Hindi na siya maniniwala sa mga matatamis na kasinungalingan. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kahit pa ang katotohanan yon ang dudurog sa kanya. Ang resibo ay nanatiling mahigpit sa kanyang kamay. Ang manipis na papel ay tila bakal na nagpapabigat sa kanyang buong pagkatao. Hindi na siya umiyak. Ang mga luha ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang liwayway na asawa ni Dalisay ay unti-unting namamatay at mula sa abo nito ay isinisilang ang isang babaeng uhaw sa katotohanan. Kinagabihan, tumawag si Dalisay. Ang boses ay masaya at puno ng pagmamahal. Isang pagmamahal na ngayon ay alam na ni Liwayway na kasinungalingan. "Mahal, kamusta ka na dyan?" "Okay lang ako, Dali," sagot ni Liwayway. Nagulat sa sarili kung paano niya nagagawang maging kalmado. "Ikaw, kamusta ang business trip mo?" May diin sa huling 2 salita, ngunit hindi ito napansin ni Dalisay. "Maayos naman. Medyo nakakapagod. Miss na kita kaagad," sabi nito. Kinagat ni Liwayway ang kanyang labi para pigilan ang mapait na tawa. "Miss na rin kita. Uuwi pala muna ako sa amin bukas. Sa mga magulang ko. Bibisitahin ko lang sila." Isang kasinungalingang kasing galing ng mga kasinungalingan ni Dalisay. "Sige mahal, mag-ingat ka sa biyahe. I love you." "I love you too," sagot niya at ibinaba ang telepono bago pa man niya maisuka ang mga salitang iyon. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nasa loob na siya ng kanyang kotse. Hindi patungo sa bahay ng kanyang mga magulang, kundi patungo sa isang lugar na minsan lang niyang narinig sa mga kwento ng kanyang asawa. Patungo siya sa Agos Ilog. Ang biyahe ay tumagal ng ilang oras. Ang pamilyar na tanawin ng syudad ay dahan-dahang napalitan ng mga luntiang bukirin at malalayong kabundukan. Habang nagmamaneho, ang isip niya ay isang magulong bagyo. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay isang hakbang palapit sa isang katotohanang maaaring sumira sa kanya ng tuluyan. Umaasa pa rin ang isang maliit na bahagi ng kanyang puso na sana ay nagkakamali lang siya. Na sana ay merong isang makatwirang paliwanag sa lahat ng ito. Ngunit ang resibo sa kanyang bulsa ay tila isang malamig na paalala na ang pag-asang iyon ay kahibangan lamang. Nang marating niya ang arko na may nakasulat na "Welcome to Agos Ilog," humigpit ang kapit niya sa manibela. Isang maliit at tahimik na probinsya. Ang hangin ay sariwa, malayo sa polusyon ng Maynila. Nagtanong-tanong siya sa mga lokal. Nagkunwaring hinahanap ang isang malayong kamag-anak. Hindi nagtagal. Itinuro siya sa isang maliit na baryo sa gilid ng ilog. Ipinarak niya ang kanyang kotse sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Sapat ang layo para hindi mapansin, ngunit sapat ang lapit para makita ang lahat. Kinuha niya ang binocular na binili niya bago umalis. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinutok niya ito sa isang simpleng bahay na gawa sa pinaghalong semento at kahoy. Isang bahay na may maliit na hardin ng mga bulaklak sa harapan. Nag-antay siya. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang init ng araw ay tumatagos sa salamin ng kanyang kotse, ngunit hindi niya ito alintana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang panlalamig sa loob ng kanyang dibdib.
At pagkatapos, dumating ito, ang itim na sasakyan ni Dalisay. Ang parehong sasakyan na ginagamit nito papunta sa opisina sa Makati. Pumarada ito sa tapat ng bahay. Bumilis ang tibok ng puso ni Liwayway. Ito na. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Dalisay. Ngunit hindi ito ang Dalisay na kilala niya. Hindi ito nakasuot ng mamahaling business suit, kundi isang simpleng t-shirt at maong na pantalon. Ang kanyang mukha ay hindi seryoso at pagod, kundi magaan at masaya. Bumukas ang pinto ng bahay at mula doon ay tumakbong lumabas ang isang maliit na batang babae. Mga 4 o 5 taong gulang na may 2 tirintas sa buhok. "Itay! Itay! Nandito ka na!" Sigaw ng bata. "Itay!" Ang salitang iyon ay bumaon sa puso ni Liwayway na parang isang kutsilyo. Binuhat ni Dalisay ang bata, niyakap ito ng mahigpit at hinalikan sa pisngi. Ang tawa ni Dalisay ay umabot hanggang sa kinaroroonan ni Liwayway. Isang tawang puno ng purong pagmamahal ng isang ama. Isang tawang hindi niya kailanman narinig sa loob ng 10 taon nilang pagsasama. At pagkatapos, lumabas ang babae. Isang babaeng payat, may mahabang buhok na itim, at balat na kayumanggi. Ang kanyang mukha ay medyo maputla, nagpapakita ng bakas ng karamdaman, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakatingin kay Dalisay. Ngumiti ito, isang ngangiting pamilyar, isang ngangiting nagpapahiwatig ng malalim na pagmamahal at pag-aari. Lumapit si Dalisay, ang isang kamay ay karga pa rin ng bata, at ang isa naman ay marahang hinaplos ang pisngi ng babae. Yumuko ito at hinalikan siya sa mga labi. Hindi ito isang halik ng pananabik, kundi isang halik ng katiwasayan, ng pag-uwi. Isang halik na nagsasabi ng, "Nandito na ako sa tahanan ko." Nabitawan ni Liwayway ang binocular. Tumama ito sa dashboard ng kotse, lumikha ng isang mahinang kalabog. Ngunit sa pandinig ni Liwayway, ito ay kasing lakas ng isang pagsabog. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang 10 taon ng kanyang buhay, ang bawat alaala, ang bawat halik, ang bawat mahal kita, lahat ay naging isang malaking kasinungalingan. Ang perpektong kastilyo na kanyang itinayo ay gawa lamang pala sa buhangin. At ngayon, tinangay na ito ng alon ng katotohanan. Hindi siya ang tahanan. Siya ang otel. Ang Villa Pag-asa ay hindi isang pugad ng pagmamahalan. Ito ay isang magandang opisina, isang investment. Ang babaeng yon, ang babaeng may sakit na mukha ngunit may masayang mga mata, iyon ang tahanan ni Dalisay. Ang batang yon ang kanyang pamilya. At si Liwayway, ano siya? Isang kasangkapan, isang bangko, isang tanga, isang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan pa ng isa at isa pa, hanggang sa hindi na niya mapigilan ang pag-agos nito. Hindi ito ang luha ng kaligayahan na pumatak noong anibersaryo nila. Ito ay luha ng matinding pighati, ng pagkawasak ng pagkatao, ng isang pusong pinagtaksilan sa pinakamasakit na paraan. Nanginginig niyang sinapo ang kanyang bibig para pigilan ng isang hikbi na gustong kumawala. Ayaw niyang gumawa ng ingay. Ayaw niyang mapansin. Ang gusto lang niya ay maglaho, maging abo, at tangay ng hangin. Pinanood niya silang tatlo na magkasamang pumasok sa loob ng bahay. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Ang pamilyang ninakaw mula sa kanya, o mas tamang sabihin, ang pamilyang hindi kailanman naging para sa kanya. Nanatili siyang nakaupo sa loob ng kotse, hindi alam kung gaano katagal. Ang araw ay unti-unti nang lumubog, nagbibigay daan sa kulay kahel na kalangitan. Ngunit para kay Liwayway, ang paligid niya ay ganap na nagdilim. Ang lahat ng ilaw sa kanyang buhay ay pinatay ng isang iglap, nang sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas na paandarin ang makina ng kotse. Ibang tao na ang nasa likod ng manibela. Ang malambing at mapagmahal na si Liwayway
ay iniwan na niyang patay sa ilalim ng puno ng mangga sa Agos Ilog. Ang babaeng nagmamaneho pabalik ng Maynila ay isang estrangherong may pusong basag at may kaluluwang nasusunog sa galit. Ang bawat kilometrong palayo sa Agos Ilog ay nagpapatigas sa kanyang puso. Ang pighati ay dahan-dahang napalitan ng isang damdaming mas matindi, mas mapanganib. Poot. Habang tinatahak niya ang madilim na highway, isang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang pangako, isang sumpa. Pagsisisihan mo ito, Dalisay, sisirain kita. Hindi na ito isang tanong. Ito na ang kanyang bagong katotohanan. Ito na ang kanyang bagong layunin, ang kanyang bagong simula. Ang pagsikat ng isang bagong liwayway ay magiging hudyat ng paglubog ng mundo ni Dalisay Mendoza. Ang pagbabalik sa Villa Pag-asa ay isang kakaibang karanasan. Ang bahay na dati niyang tinuring na paraiso ay isa na ngayong entablado. Ang bawat sulok, bawat muebles ay saksi sa isang dekada ng kasinungalingan. Ngunit sa halip na yon ang magpaluha sa kanya, ginawa nitong mas matalas ang kanyang isip. Tapos na ang panahon ng pagiging biktima. Ngayon, siya na ang direktor ng kanilang huling akda. Kinabukasan, umuwi si Dalisay mula sa kanyang business trip. Sinalubong siya ni Liwayway sa pinto, hindi ng katahimikan o ng galit, kundi ng pinakamatamis na ngiti at pinakamainit na yakap na kaya niyang ibigay. "Welcome home, mahal," sabi niya. Ang kanyang boses ay tila musika. Perpektong tinatago ang ingay ng pagkasuklam sa kanyang dibdib. "I missed you so much. I cooked your favorite, sinigang na baka." Nagulat si Dalisay sa init ng kanyang pagbati. "Talaga? Nako, the best ka talaga, Liway." Niyakap siya nito pabalik at hinalikan sa pisngi. Naramdaman ni Liwayway ang pagdikit ng labi nito sa kanyang balat at kinailangan niya ang lahat ng kanyang lakas para hindi ito itulak palayo. Sa halip, lalo pa niyang hinigpitan ang kanyang pagkakayakap. "Magsawa ka sa pagmamahal ko, Dalisay," bulong niya sa kanyang isip. Dahil ito na ang huli. Sa hapagkainan, naging perpektong asawa si Liwayway. Pinagsilbihan niya ito, inasikaso, at nakinig sa mga kwento nito tungkol sa project sa Agos Ilog. Bawat kasinungalingan na lumalabas sa bibig nito ay tila gasolina na lalong nagpapaliyab sa apoy sa kanyang puso. "Mukhang masaya ka yata ngayon, mahal," puna ni Dalisay habang kumakain. Ngumiti si Liwayway. "Naisip ko lang, 10 taon na tayo. Masyado kong pinapansin ang mga maliliit na bagay. Simula ngayon, gusto kong maging mas mabuting asawa sa'yo. Gusto kong alagaan ka ng husto." Ang mga salitang yon ay nagpagaan sa loob ni Dalisay. Nawala ang anumang bahid ng pag-aalala sa mukha nito. Naging kampante ito, at yun mismo ang gusto ni Liwayway. Ang isang kampanteng kaaway ay isang kaaway na madaling talunin. Nang gabing iyon, hinintay niyang mahimbing ang tulog ni Dalisay. Ang dating musika ng paghilik nito na nagpapatulog sa kanya ay isa na ngayong hudyat. Hudyat para magsimula. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Naglakad na parang pusa sa dilim patungo sa study room. Binuksan niya ang laptop ni Dalisay. Ang puso niya'y kumakabog, hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa pananabik. Ang password? Ang petsa ng kanilang kasal. Napangisi siya sa kabalintunaan ng lahat. Isinaksak niya ang isang external hard drive. Sinimulan niyang kopyahin ang lahat. Mga dokumento, spreadsheets, bank records, mga email, lahat ng may kinalaman sa kanilang negosyo. Ang negosyo ng pamilya ni Liwayway na si Dalisay ang namamahala. Ang progress bar sa screen ay tila gumagalaw ng napakabagal. Ang bawat segundo ay puno ng tensyon. Naririnig niya ang pagtibok ng kanyang puso sa kanyang mga tainga. Nang matapos ang pag-transfer, maingat niyang isinara ang laptop at bumalik sa kama. Tila walang nangyari.
Nakahiga sa tabi ng lalaking sumira sa kanya. Hindi na pighati ang kanyang naramdaman, kundi tagumpay. Ito ang unang hakbang. Kinabukasan, nagpaalam siyang makikipagkita sa kanyang mga kaibigan. Ngunit ang totoo, nagtungo siya sa isang maliit na coffee shop sa isang sulok ng Quezon City. Doon, naghihintay sa kanya si Attorney Robles, isang matandang abogadong matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Isang taong mapagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay. Liwayway Hija, bati nito, isang nangiti ng pag-aalala ang nasa mukha. Ano ang mahalagang bagay na ito na kailangan nating pag-usapan ng personal? Walang paligoy-ligoy. Inilabas ni Liwayway ang dala niyang laptop at ang hard drive. Ikinuwento niya ang lahat. Ang text message, ang resibo, ang kanyang pagpunta sa Agus Ilog, ang pamilya, ang 10 taon ng panloloko. Habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Walang bahid ng pag-iyak. Tila nag-uulat siya ng isang kaso, hindi naglalabas ng sakit ng kalooban. Matiim na nakinig si Attorney Robles. Ang kaninang nangiti sa kanyang mukha ay napalitan ng isang madilim na ekspresyon. Pagkatapos magsalita ni Liwayway, huminga ito ng malalim. Walang hiya, mahinang sabi ng abogado. Ang mga salita ay puno ng galit para sa kanya. Pinalaki ko ang tiwala sa batang yan. Pinagkatiwalaan siya ng ama mo. Kaya po ako narito, tito, sabi ni Liwayway. Hindi lang ito tungkol sa panloloko sa akin bilang asawa. Pakiramdam ko, may mas malaki pa ditong problema. Naisip ko po, saan niya kinukuha ang lahat ng perang ipinapadala niya doon? Isinaksak ng abogado ang hard drive sa kanyang laptop. Binuksan nila ang mga file. Sa simula, lahat ay mukhang normal. Ngunit si Attorney Robles, sa kanyang matagal na karanasan, ay alam kung saan titingin. Inisa-isa niya ang mga financial statement, ang mga purchase order, ang mga payroll, at doon nila nakita mga peking empleyado sa payroll kung saan ang sahod ay napupunta sa isang hindi pamilyar na account. Mga supplier na hindi naman nag-i-exist, ngunit may malalaking bayad na inilalabas linggo-linggo. Mga proyektong biglang tumaas ang budget nang walang malinaw na dahilan. Ito ay isang sistematikong pagnanakaw, maingat na isinagawa sa loob ng maraming taon. Isang network ng panloloko na si Dalisay mismo ang nasa sentro. Ang hayop, bulong ni Attorney Robles, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa screen. Hindi lang niya ninakaw ang puso mo, Hija. Ninanakawan niya ang kumpanyang ipinundar ng mga magulang mo. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Liwayway. Ang pagtataksil ay mas malalim pa sa inaakala niya. Hindi lang pala siya ang biktima, kundi pati na rin ang pamana ng kanyang pamilya. Ano po ang dapat nating gawin, tito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay naglalaman na ng yelo. Kailangan nating maging maingat, sabi ng abogado. Ang kanyang isip ay tumatakbo na. Kung basta-basta natin siyang kokomprontahin, itatanggi niya ang lahat at sisirain ang mga ebidensya. Kailangan nating mangalap pa ng mas matibay na patunay, mga bank statement, mga testimonya. Gagawin ko po ang lahat ng kailangan, maring sabi ni Liwayway. Bago sila maghiwalay, may ibinigay na payo ang abogado. Sa ngayon, Liwayway, ang pinakamahirap na parte. Kailangan mong magpatuloy sa pag-arte, maging ang perpektong asawa. Huwag mo siyang paghihinalain, not even a hint. Can you do that? Tumingin si Liwayway sa mata ng matandang abogado. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit, kundi ng isang matibay na determinasyon na parang bakal. Huwag po kayong mag-alala, tito. 10 taon niya akong ginawang artista. Panahon na para gamitin ko ang lahat ng natutunan ko sa kanya. Habang pauwi, ang kanyang isip ay malinaw na. Ang kanyang plano ay hindi na lamang tungkol sa paghihiganti ng isang asawang niloko.
Ito ay naging isang laban para sa katarungan, para sa kanyang pamilya, at para sa kanyang sarili. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Dalisay sa sala, nanonood ng telebisyon. Ngumiti ito nang makita siya. "Hi, mahal. Kumusta ang lakad niyo ng mga kaibigan mo?" Lumapit si Liwayway at hinalikan ito sa labi. Isang halik na maikli, ngunit puno ng kahulugan na siya lang ang nakakaalam. "Masaya. Pero mas masaya ako na nandito na ako sa bahay, kasama ka." Umupo siya sa tabi nito. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Naramdaman niya ang pagtibok ng puso ni Dalisay. Isang pusong hindi kailanman naging kanya. Hinawakan niya ang kamay nito, ang parehong kamay na pumipirma sa mga dokumentong nagnanakaw sa kanya. "Mahal na mahal kita, Dali," bulong niya. At sa unang pagkakataon, ang mga salitang yon ay naging isang sandata. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga papel sa study room, aksidente niyang nakita ang isang bank statement na nakatago sa ilalim ng isang libro. Ang statement ay para sa isang account na hindi niya alam. Isang account sa ilalim ng pangalan ni Lucian Reyes. At ang balanse, napakalaki. Minadali niya itong kinuhanan ng litrato gamit ang kanyang telepono. Isa na namang piraso ng ebidensya. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Ngunit sa bawat pekeng na pumngiti at bawat pekeng yakap, lalo siyang lumalakas. Ang kanyang paghihiganti ay hindi magiging isang maingay na pagsabog. Ito ay magiging isang tahimik na lason, dahan-dahang kumakalat hanggang sa isang araw, gigising na lang si Dalisay na wala nang natira sa kanya. Isang gabi, habang naghahapunan sila, tumunog ang telepono ni Liwayway. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito sa speakerphone, isang kilos na nagpapakita ng tiwala kay Dalisay. "Hello? Si Attorney Robles ito, Liwayway," sabi ng boses sa kabilang linya. "Mayroon lang akong update." Napatingin si Dalisay sa kanya, bahagyang nagtataka. Ngumiti lang si Liwayway. "Oh, Tito, kamusta po? Napatawag po kayo?" "May mas malaki pa tayong problema, Liwayway," sabi ng abogado. Ang kanyang boses ay seryoso at mabigat. "Ang biyenan mo." Napatigil sa pagsubo si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Liwayway, puno ng pag-aalala at pagtatanong. Hinawakan ni Liwayway ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Pinipisil ito ng marahan na tila nagbibigay ng kapanatagan. "Anong problema kay Mama, Tito?" Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay perpektong nagpapahayag ng pag-aalala. Habang sa loob-loob niya, isang malamig na ngiti ang nabubuo. Ang laro ay nagsisimula nang maging mas interesante. Ang mga salita ni Attorney Robles ay umalingaw-ngaw sa hapagkainan. "Ang biyenan mo." Napahinto si Dalisay sa pagnguya. Ang kanyang mga mata ay agad na napako kay Liwayway, puno ng hindi maitagong pag-aalala. Anong tungkol kay Mama?" Hinawakan ni Liwayway ang kamay ng asawa sa ibabaw ng mesa. Ipinakita niya ang isang mukhang puno ng pagkalito at pag-aalala. Isang obra maestra ng pag-arte. "Hindi ko alam, mahal." "Tito, ano po ang problema?" Sa kabilang linya, naintindihan agad ni Attorney Robles ang sitwasyon. "Hija, huwag kang mag-alala. Tungkol lang ito sa ilang mga papeles ng mana mula sa pamilya niyo na kailangang ayusin. May pirma siyang kailangan para sa isang property sa probinsya. Minor na bagay lang. I just thought I should update you." Agad na nakahinga ng maluwag si Dalisay at isang pilit na tawa ang kumawala sa kanya. "Nako, Tito, akala ko naman kung ano na. Kinabahan ako doon." "Pasensya na sa abala," sabi ng abogado. "Sige na, Liwayway. Magpatuloy na kayo sa inyong hapunan. Mag-usap na lang tayo sa opisina." "Sige po, Tito. Salamat." Nang maibaba ang tawag, tiningnan ni Liwayway si Dalisay at marang tumawa. "Nakakatawa ka. Mahal, bakit ka naman kakabahan ng ganoon?
Wala. Mabilis na sagot ni Dalisay. Umiiwas ng tingin. Nag-alala lang ako na baka may sakit o kung ano si Mama. Ngunit alam ni Liwayway ang totoo. Hindi pag-aalala ang nakita niya sa mga mata nito, kundi takot. At kinabukasan, naintindihan niya kung bakit. Isang magarang sasakyan ang pumarada sa tapat ng kanilang bahay nang walang pasabi. Mula roon ay bumaba ang biyenan niyang si Elvira Mendoza, isang babaeng nasa mga huling taon ng kanyang 50. Balot ng alahas at may tindig na tila pag-aari niya ang mundo. Ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng pulot, ngunit ang kanyang mga mata ay mapanuri, tila binabasa ang bawat sekreto ng iyong kaluluwa. Mama, gulat na bati ni Liwayway. Agad na nagsuot ng maskara ng isang masayang manugang. Hindi po kayo nagsabi na darating kayo. Sorpresa! Masayang sabi ni Elvira, yumakap kay Liwayway. Ngunit ang yakap ay malamig at kontrolado. Namiss ko kayong dalawa at may dala akong paborito mong suman mula sa probinsya. Pumasok ito sa loob ng bahay. Ang mga matay nililibot ang bawat sulok, tila isang general na nag-i-inspeksyon sa kanyang teritoryo. Ang pagdating niya ay hindi isang simpleng pagbisita. Ito ay isang misyon. Nang hapong yon, habang si Dalisay ay nasa opisina o kung saan man talaga ito nagpupunta, umupo si Elvira sa tabi ni Liwayway sa kanilang sala. Hija, panimula nito, ang boses ay malambing. Alam mo, tuwang-tuwa ako at ikaw ang napangasawa ng anak ko. Napakabuti ng iyong puso. Napalaki ka talaga ng mga magulang mo na maging mapagtiwala. Ang mga salita ay tila isang papuri. Ngunit narinig ni Liwayway ang tunay na kahulugan sa likod nito. Napalaki kang tanga. Ngumiti si Liwayway. Salamat po, Mama. Ganoon po talaga. Tinuruan po nila akong magtiwala sa mga taong karapat dapat pagtiwalaan. At tinuruan din po nila akong alagaan kung ano ang sa akin. Isang bahagyang paninigas ang dumaan sa mga mata ni Elvira bago ito muling ngumiti. Tama iyan, Hija. Tama iyan. Nagbuhos ito ng tsaa para sa kanilang dalawa. Alam mo, naalala ko tuloy ang lolo ko. Isa siyang magsasaka. Mayroon siyang 2 hardin. Yung isang hardin, nasa harapan ng bahay. Punong-puno ng mga magagandang bulaklak, mga rosas, mga orkidya. Iyon ang ipinagmamalaki niya sa lahat ng bisita. Napakaganda, nakakabighani. Tumigil ito at humigop ng tsaa. Tinititigan si Liwayway sa ibabaw ng tasa. Pero sa likod ng bahay, pagpapatuloy nito, mayroon siyang isa pang hardin. Hindi ito kasing ganda. Puro mga gulay lang at mga lamang ugat. Puno ng putik. Pero iyon ang pinakaimportante. Dahil doon nanggagaling ang pagkain na bumubuhay sa buong pamilya. Tinitigan siya ni Liwayway. Pinoproseso ang talinghaga. Ang hardin ng mga bulaklak ay siya. Ang maganda, ang pang-display, ang ipinagmamalaki sa lipunan sa Maynati. Ang hardin ng gulay sa likod bahay, iyon ang pamilya sa Agos Ilog. Ang tunay na bumubuhay kay Dalisay. Ito ay isang pag-amin. Isang pag-amin na nakabalot sa isang kwentong bayan. Isang paraan para sabihin sa kanya kung saan siya lulugar. Hindi nagpatinag si Liwayway. Ngumiti siya ng mas matamis. Napakagandang kwento, Mama. Isang matalinong magsasaka ang lolo ninyo. Pero, naisip ko lang po, sabi niya, dahan-dahan. Hindi po ba delikado kung ang hardin na nagpapakain sa pamilya ay nakadepende lamang sa patubig mula sa harding pang-display? Paano po kung isang araw ay matuyo ang gripo? Sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang pagkawala ng ngiti sa mukha ng kanyang biyenan. Isang kislap ng gulat, ng inis, ang dumaan sa mga mata nito. Mabilis itong nakabawi, ngunit nakita na niya. Nasapul niya. Alam na ni Elvira na may alam siya. Laging may paraan ang isang matalinong magsasaka. Hija. Malamig na sagot nito.
Sinamantala ni Liwayway ang pagkakataon para sa huling patama. Speaking of probinsya, Mama, kamusta na po pala ang kalusugan ng mga kamag-anak natin sa Agos Ilog? Sana po ay nasa mabuti silang kalagayan. Ang pagbanggit niya sa Agos Ilog, ang lugar na hindi dapat niya alam, ay tila isang sampal. Si Elvira ay natigilan. Ang kanyang tasa ng tsa ay bahagyang nanginig sa kanyang kamay. Maayos naman sila. Maikling sagot nito. Ang boses ay nawalan na ng init. Salamat sa iyong pag-aalala. Ang usapan pagkatapos noon ay naging formal at maikli. Alam na nilang dalawa na, ang laban ay nagsimula na. Ang mga maskara ay unti-unti nang natatanggal. Nang paalis na si Elvira, hinatid siya ni Liwayway sa pinto. Niyakap siya ulit nito, mas mahigpit ngayon. Habang magkayakap sila, isang bulong ang dumampi sa tainga ni Liwayway. Isang bulong na puno ng yelo at pagbabanta. Huwag mong sirain ang maayos na buhay. At pagkatapos bumitaw ito, ngumiti ng malapad, na para bang walang nangyari, at sumakay sa kanyang kotse. Naiwan si Liwayway na nakatayo sa may pinto. Pinapanood ang papalayong sasakyan. Ang puso niya ay kumakabog, ngunit hindi sa takot. Ito ay kabog ng katiyakan. Ang pagtataksil ni Dalisay ay hindi lang dahil sa kahinaan. Ito ay isang plano, isang masalimuot na plano. At ang arkitekto, ang reyna sa likod ng lahat ng ito, ay hindi ang kanyang asawa. Ito ay ang kanyang biyenan. Ang kalaban niya ay hindi lang isang lalaking may 2 pamilya. Ang kalaban niya ay isang buong angkan na bihasa sa panloloko at pagmamanipula. At sa gitna ng lahat, nakaupo sa kanyang trono ang reyna. Napangiti si Liwayway, isang nangiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Let the games begin? Bulong niya sa hangin. Ang pagbabanta ni Elvira, huwag mong sirain ang maayos na buhay, ay tila isang laso na nanuot sa isipan ni Liwayway. Maayos na buhay. Kaninong maayos na buhay? Ang buhay na itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha at ng pera ng kanyang pamilya? Ang banta ay hindi nakapagdulot ng takot sa kanya, bagkus ay nagbigay ito ng kalinawan. Malinaw na sa kanya ngayon na ang lahat ng ito ay isang malaking, organisadong operasyon. At sa bawat operasyon, mayroong unang galaw. Ang text message, ang mensaheng iyon ang nagsimula ng lahat. Sa loob ng maraming araw, inakala niyang si Luntian, ang babae sa Agos Ilog, ang nagpadala nun. Isang desperadong asawa na gustong bawiin ang kanyang kabiyak. Ngunit pagkatapos niyang makilala ang biyenan, nagsimula siyang magduda. Masyadong prangka ang text message para sa isang pamilyang sanay sa mga talinghaga at pagkukunwari. Masyado itong direkta. Isang gabi, habang nag-iisa sa study room, tinitigan niya ang screenshot ng mensahe. Ang numero. Isang string ng mga numero na nagtataglay ng susi sa lahat. Hindi na niya ito kayang palampasin. Kailangan niyang malaman kung sino ang taong nasa likod nito. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang pamilyar na numero. Marco? Si Liwayway ito. Si Marco ay isang matalik na kaibigan niya mula pa noong kolehiyo na ngayon ay may mataas na posisyon sa isang malaking telecommunications company. Liway, napatawag ka. Kamusta na ang may bahay? Masayang bati nito. Okay lang, Marco. Medyo busy. Sabi niya. Pinipilit na maging kaswal. Actually, kaya ako napatawag. May kailangan sana akong hilinging pabor. Isang malaking pabor. Ikinuwento niya ang isang pira-pirasong katotohanan na may isang numerong palaging nanggugulo sa kanya, nagpapadala ng mga hindi magagandang mensahe at gusto na sana niyang matigil ito. Kailangan ko lang malaman kung kanino nakapangalan ng numero para maipasa ko sa abogado ko at mabigyan ng leksyon. Natahimik si Marcos sa kabilang linya. Liway, alam mo namang bawal yan. Confidential ang impormasyong yan.
Alam ko, Marco, at hindi ako lalapit sa'yo kung hindi talaga importante. Pakiusap ni Liwayway. Ang kanyang boses ay may bahid ng desperasyon. Please, may pinagdadaanan lang talaga ako ngayon. I promise, hindi ka madadamay dito. Isang mahabang katahimikan. Sa huli, bumuntong hininga si Marco. Sige, pero mag-ingat ka, Liway. I-text mo sa akin ang numero. Titingnan ko kung anong magagawa ko. Pagkatapos ng tawag, ang paghihintay ay isang uri ng pagpapahirap. Bawat tunog ng kanyang telepono ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Makalipas ang 2 araw, habang naghahanda siya ng almusal, isang mensahe ang dumating mula kay Marco. Hindi ito naglalaman ng mahabang paliwanag. Isang pangalan, isang edad, at isang address lamang. Pangalan, Hiraya G. Reyes. Edad, 16, address, Brejay, San Gabriel, Agos, Ilog na bitawan ni Liwayway, ang hawak niyang sandok. Tumama ito sa sahig, lumikha ng malakas na kalansing. Hindi si Luntian, isang bata, isang dalagita, at ang pangalan, Hiraya. Ang bunga ng mga pangarap. Ang galit na kanyang inipon ay biglang napalitan ng matinding pagkalito. Bakit? Bakit gagawin ito ng isang 16 anyos na babae? Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang kanyang social media app at isinulat ang pangalan. Hiraya Reyes. Agad na lumabas ang isang profile. Pribado ito, ngunit ang profile picture ay malinaw. Isang magandang dalagita na may mahabang buhok at mga matang kamukhang-kamukha ni Dalisay. Nag-scroll siya sa mga pampublikong larawan, mga larawan ng pamilya, isang larawan sa isang beach. Si Dalisay ay karga-karga si Hiraya sa kanyang mga balikat. Pareho silang tumatawa. Isang larawan sa harap ng isang birthday cake, kasama nila si Luntian na nakangiti ng payapa. Mga larawan ng isang simple, normal at masayang pamilya. Ang pamilyang dapat ay sa kanya. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga ito, hindi nagalit ang kanyang naramdaman, kundi isang bagay na mas komplikado. Awa. Isinara niya ang app. Ang plano niyang paghihiganti ay nakatuon sa 2 tao, si Dalisay at si Elvira. Mga adultong may sapat na pag-iisip na nanakit sa kanya. Ngunit ngayon, may isang batang nasasangkot. Isang batang marahil ay biktima rin sa sarili niyang paraan. Hindi na siya mapakali. Kailangan niya ng mga sagot at alam niyang hindi niya yon makukuha sa Maynila. Nagpaalam ulit siya kay Dalisay na bibisitahin ang kanyang mga magulang. Walang tanong-tanong, pumayag ito. Masyado na itong kampante sa kanyang pagiging mabuting asawa. Muli, tinahak ni Liwayway ang mahabang daan patungong Agos Ilog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na pighati ang dala niya, kundi isang misyon. Isang misyong intindihin ang hindi maintindihan. Ipinark niya ang kotse malapit sa pampublikong paaralan ng baryo. Hinintay niya ang pagtunog ng bell sa hapon, hudyat ng pag-uwi ng mga estudyante. Maya-maya pa nagsilabasan na sila at doon, sa gitna ng maraming kabataan, nakita niya si Hiraya. Naglalakad mag-isa, yakap-yakap ang kanyang mga libro. Bumaba si Liwayway ng kotse at marahang lumapit. Hiraya? Lumingon ang dalagita. Ang mga matay nanlaki sa gulat nang makita ang isang estranghero. Sa sino po kayo? Hindi sumagot si Liwayway. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono. Ipinakita ang screenshot ng numero. Ikaw ba ang may-ari ng numerong ito? Ang pamumutla sa mukha ni Hiraya ay sapat ng sagot. Ang mga mata nito ay napuno ng takot at nagsimula itong manginig. Bakit mo ginawa iyon? Mahinahong tanong ni Liwayway, ngunit may bigat sa bawat salita. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ng bata. Umiling ito, hindi makapagsalita. Bakit? Ulit ni Liwayway, medyo mas mariin ngayon. Biglang humagulgol si Hiraya. Ang mga libro ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Kasi po,
Kasi po may sakit si nanay, sabi nito sa pagitan ng mga hikbi. Malubha po ang sakit niya. Palagi po siyang umiiyak kapag umaalis si Itay. Sabi niya, baka daw po hindi na bumalik si Itay sa amin. Natakot po ako. Natakot po ako para kay nanay. Natigilan si Liwayway. Ang lahat ng teorya sa kanyang isipan ay naglaho. Ito ay hindi isang gawa ng malisya. Ito ay gawa ng takot ng isang anak. Kaya mo ipinadala ang mensaheng iyon? Tumango si Hiraya. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Gusto ko lang po siyang bumalik. Gusto ko lang pong gumaling si nanay. Huminto ito at tumingala kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang halo ng takot at pakiusap. Ayoko pong mamatay ang nanay ko. Bulong nito. Ang boses ay basag. Sabi po ng lola, kayo daw po ang pag-asa namin. Ang mga salitang binitiwan ni Hiraya ay mas matalas pa sa anumang punyal. Sabi po ng lola, kayo daw po ang pag-asa namin. Pag-asa. Siya ang pag-asa. Hindi dahil sa kabutihan ng kanyang puso, kundi dahil sa yaman ng kanyang pamilya. Siya ang gripo na kailangang manatiling bukas para mabuhay ang hardin sa likod bahay. Ang realisasyon ay isang sampal na gumising sa kanya mula sa pagkasuklam. Ang galit niya kay Elvira ay lalong lumalim. Ginamit nito maging ang sariling apo sa kanilang maruming laro. Hindi na niya alam ang sasabihin sa batang nasa harapan niya. Kinuha na lang niya ang mga nahulog na libro mula sa lupa at ibinigay pabalik kay Hiraya. Umuwi ka na, mahinang sabi niya. Gabi na. Tumalikod si Liwayway at naglakad pabalik sa kanyang kotse. Iniwan ang umiiyak na dalagita sa gitna ng daan. Habang nagmamaneho siya palayo, ang imahe ni Hiraya ay nanatili sa kanyang isipan, isang paalala na ang giyerang ito ay may mga inosenteng biktima. Ang kanyang plano ay perpekto sana. Simple. Isang tuwid na linya mula sa paghihiganti patungo sa katarungan. Ngunit ang pag-amin ni Hiraya ay naglagay ng isang malaking balakid sa daang yon. Isang dilema. Hindi siya umuwi agad sa Maynila. Nagpalipas siya ng gabi sa isang maliit na hotel sa bayan. Kinabukasan, sa halip na bumalik, itinulak siya ng kanyang mga paa patungo sa isang lugar na kinatatakutan niyang puntahan, ang pampublikong ospital ng Agos Ilog. Mula sa malayo, sa loob ulit ng kanyang kotse, pinanood niya ang gusali. Luma na ito at halatang kulang sa pondo. Malayong malayo sa mga pribadong ospital sa Maynila, kung saan siya dinadala ni Dalisay para sa kahit simpleng check-up lang. Puno ng tao ang labas, mga pamilyang nag-aantay, mga mukhang pagod at puno ng pag-aalala. Makalipas ang isang oras, may nakita siyang pamilyar na figura. Si Hiraya, naglalakad papasok ng ospital. May dalang isang maliit na bayong ng prutas. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa mawala ito sa loob. Hindi na niya natiis. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman kung totoo ang lahat. Bumaba siya ng kotse, nagsuot ng malaking salamin at isang scarf para takpan ang bahagi ng kanyang mukha. Pumasok siya sa ospital. Ang amoy ng gamot at sakit ay sumalubong sa kanya. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo, sumusunod sa mga karatula, patungo sa ward ng mga pasyenteng may malubhang karamdaman. At doon, sa isang silid na may 6 na kama, sa pinakasulok na kama, malapit sa bintana, nakita niya ito. Nakaupo si Luntian sa gilid ng kama, habang sinusuklayan ni Hiraya ang kanyang mahabang buhok na ngayon ay manipis na. Nakatalikod si Luntian sa direksyon niya, ngunit nakita niya ang refleksyon nito sa salamin ng bintana. Ang mukha nito ay maputla at payat. Ang mga mata nito ay pagod. Ngunit habang tinitingnan nito ang anak sa salamin, isang maliit at magandang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiti ng isang ina. Natigilan si Liwayway. Ang babaeng ito, ang karibal niya, ang kabit, ay hindi isang halimaw. Isa siyang ina na may sakit,
na kumakapit sa buhay para sa kanyang anak. Ang lahat ng galit na naramdaman niya para kay Luntian ay biglang naglaho, napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Pag-unawa. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng ospital, tila hinahabol ng sarili niyang konsensya. Sumakay siya sa kotse, ngunit hindi niya ito mapaandar. Napasandal na lang siya sa upuan. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Robles. "Liwayway, may update na ako." Sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng sigla. "Nakuha na natin ang kopya ng mga bank transfer. Malinaw na malinaw ang money trail mula sa kumpanya papunta sa account ni Luntian Reyes. Pwede na nating isampa ang kasong estafa laban kay Dalisay. At kung isasama natin ang kasong concubinage, wala na siyang kawala." Hindi nakasagot agad si Liwayway. Ang mga salitang estafa, kas, wala ng kawala, ay tila mga martilyong pumupukpok sa kanyang ulo. "Liwayway, nandyan ka pa ba?" "Oo po, Tito," sagot niya. Ang boses ay mahina. "Narinig ko po." "Ano pang hinihintay natin? Sabihin mo lang at sisimulan ko na ang lahat. Panahon na para pagbayaran niya ang ginawa niya sa iyo, anak, at sa pamilya mo." Napapikit si Liwayway. Nakita niya ulit ang mukha ni Luntian sa salamin ng bintana. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Hiraya. Ang perang ninakaw ni Dalisay, iyon ang bumubuhay sa ina. Kung ipakukulong niya si Dalisay, kung babawiin niya ang lahat ng pera, ano ang mangyayari kay Luntian? Hahayaan ba niyang mamatay ang isang inosenteng babae para lang makapaghiganti? "Tito, pwede po bang bigyan niyo muna ako ng konting panahon para mag-isip?" "Mag-isip?" Nagtatakang tanong ng abogado. "Hija, nasa atin na ang lahat ng baraha. Huwag mong hayaang panghinaan ka ng loob ngayon." "Hindi po sa ganoon, Tito. May mga bagay lang po akong kailangang ayusin sa isip ko." Bumuntong hininga ang abogado. Ramdam ang kanyang pag-aalinlangan. "Sige, pero huwag kang magtagal. Baka maunahan pa tayo." Pagkatapos ng tawag, binuksan ni Liwayway ang kanyang laptop. Tinitigan niya ang mga ebidensyang kanyang inipon. Ang mga pekeng dokumento, ang mga bank statement, ang mga litrato. Dati, ang mga ito ay simbolo ng kanyang lakas, ng kanyang nalalapit na tagumpay. Ngayon, ang mga ito ay tila mga armas na nakatutok, hindi lang sa kanyang mga kaaway, kundi pati na rin sa mga inosente. Ang paghihiganti niya ay hindi na kasing tamis ng dati. Mayroon na itong lasa ng lason. Ang paghihiganti ba niya ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng isang tao? Ang sakit na nararamdaman niya, sapat na ba itong dahilan para manakit ng iba na biktima rin lang naman ng sitwasyon? Napasabunot siya sa kanyang buhok, gulong-gulo. Ang landas na dati malinaw ay biglang naging isang masukal na gubat. Habang siya ay nasa gitna ng kanyang kalituhan, muling tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, ang pangalan ni Dalisay ang lumitaw sa screen. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sinagot niya ito. Ang narinig niya ay hindi ang malambing na boses na dati niyang kilala. Ang narinig niya ay boses ng isang taong natataranta at puno ng takot. "Liway! Liway, tulungan mo ako." "Dalisay, anong nangyayari?" "Liway, kailangan kita," sabi nito. Ang kanyang paghinga ay putol-putol. "Nasa ospital ang nanay ko." Ang boses ni Dalisay sa telepono ay puno ng pagkasindak, isang uri ng takot na hindi pa naririnig ni Liwayway mula rito. Kahit gaano kalaki ang kanyang galit, ang 10 taon ng pagiging asawa, ang ugaling alagaan ito, ang ugaling mag-alala, ay mahirap kalimutan. Ang kanyang dilema ay pansamantalang isinantabi. Ang isip niya ay bumalik sa Maynila. "Nasaan kayo?" Mabilis na tanong niya habang inaayos na ang kanyang mga gamit. "Sa St. Andrew's Medical Center, Room 703.
Bilisan mo, Liway. Please, kailangan kita. St. Andrews, ang pribadong ospital kung saan sila miyembro. Hindi ang maliit na ospital sa probinsya. Ang isip ni Liwayway ay tumakbo. Kung gaano kalubha para dalhin pa ito sa Maynila. Ang biyahe pabalik ay isang karera laban sa oras. Bawat busina ng mga sasakyan sa trapiko ay tila isang insulto. Ang kanyang galit, ang kanyang paghihiganti, ang kanyang pagkalito. Lahat ay pansamantalang natabunan ng isang pamilyar na damdamin, pag-aalala. Pagdating niya sa ospital, halos takbuhin niya ang mga pasilyo. Ang amoy ay malinis, ang sahig ay kumikinang, malayong-malayo sa ospital na pinanggalingan niya kanina. Hinanap niya ang room 703, isang private suite. Huminga siya ng malalim bago marahang itinulak ang pinto. Dali, Mama? Ang silid ay tahimik. Walang mga makinang tumutunog. Walang mga nurse na nagmamadali. Ang kama ay perpektong inayos, walang nakahiga. At sa isang silyang degulong sa tabi ng bintana, nakaupo ang kanyang biyenan. Hindi ito mukhang may sakit. Nakasuot ito ng isang eleganteng bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos at may suot itong mga alahas. Tumingin ito sa kanya. At sa mga labi nito ay isang ngangiting tagumpay. Isang ngingiting nagpanginig sa buong katawan ni Liwayway. Mama, ulit niya, ang kanyang boses ay naging isang bulong. Akala mo may sakit ako? Sabi ni Elvira, ang boses ay kalmado at puno ng pang-uuyam. Hija, kailanman ay hindi ako naging mas malusog. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalala ni Liwayway ay naglaho, napalitan ng isang nanunuot na lamig. Ang pagtawag ni Dalisay, ang pagmamadali niya, ang lahat ng ito ay isang patibong. Ang pinto sa kanyang likuran ay marahang nagsara. Isang mahinang click ang umalingaw-ngaw sa silid. Lumingon siya. Nakatayo doon si Dalisay, ngunit hindi ito ang Dalisay na asawa niya. Ang mukha nito ay hindi na nagpapakita ng pag-aalala o pagmamahal. Ito ay malamig, walang emosyon, tila isang maskarang bato. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang isang folder na gawa sa mamahaling katad. Ano to? Tanong ni Liwayway. Ang boses niya ay nagsimulang manginig, hindi sa takot, kundi sa nangingibabaw na galit. Ano ang ibig sabihin nito, Dalisay? Umupo ka, Liwayway. Utos ni Elvira. Ang kanyang boses ay tila bakal. Hindi ako uupo hanggat hindi niyo sinasabi sa akin kung ano ang nangyayari. Sigaw niya. Lumapit si Dalisay. Inilapag ang folder sa ibabaw ng mesa. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga dokumento. Deed of assignment. Basa ni Liwayway sa titulo. Alam na namin ang lahat, sabi ni Elvira. Tumatayo mula sa kanyang silya at dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang pagpunta mo kay Attorney Robles, ang pangunguha mo ng mga file, ang pagpunta mo sa Agus Ilog. Akala mo ba mga tanga kami? Ang bawat salita ay isang dagok. Alam na nila, naunahan na siya. Simple lang ang gusto namin, Liwayway. Pagpapatuloy ni Elvira. Pipirmahan mo ang mga papeles na yan. Ililipat mo sa amin ang controlling shares mo sa kumpanya. At pagkatapos, malaya ka nang umalis. Pwede kang magsimula ng bagong buhay. Tahimik. Napatawa si Liwayway, isang tawang walang bahid ng saya. At bakit ko naman gagawin yan? Sa tingin nyo, ibibigay ko sa inyo ang pinaghirapan ng mga magulang ko? Ang nangiti sa mukha ni Elvira ay naglaho. Dahil kung hindi mo gagawin, sisirain namin hindi lang ikaw, kundi pati ang alaala ng pamilya mo. Naglabas ito ng isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka, isang litrato ng kanyang yumaong ama. May mga sikreto ang pamilya mo na mas mabuting manatiling nakabaon sa lupa, hindi ba? Mga sikreto tungkol sa kung paano talaga nagsimula ang negosyong yan, isang malaking eskandalo na siguradong ikasisira ng pangalan ng mga dimagiba.
Ito ay isang kasinungalingan, isang gawa-gawang paninira. Ngunit alam niyang gagawin ito ni Elvira. Tiningnan niya si Dalisay, naghahanap ng kahit katiting na bakas ng lalaking minsan niyang minahal. Ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos ng lahat, Dalisay, ganito lang. Pirmahan mo na lang, Liway. Malamig na sabi nito. Para matapos na. Isang nag-aalab na galit ang bumuhos sa buong katawan ni Liwayway. Tinitigan niya ang mga dokumento sa mesa. Ang kanyang kinabukasan. Ang pamana ng kanyang pamilya. Lahat ay nakasalalay sa isang pirma. Hinawakan niya ang ballpen na inabot ni Dalisay. Ngunit sa halip na pumirma, kinuha niya ang buong salansan ng papel. Tiningnan niya si Elvira at si Dalisay sa mata. Isang nagbabagang tingin. At pagkatapos, dahan-dahan, pinunit niya ang mga dokumento sa gitna. Isang malinis na punit na umalingaw-ngaw sa katahimikan. At muli. At muli. Hanggang sa ang mga papeles ay maging maliliit na piraso na lang ng basura sa kanyang mga kamay. Hindi, mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay puno ng lason. Hinding-hindi niyo makukuha ang pag-aari ng pamilya ko. Hinding-hindi ako susuko sa inyo. Inihagis niya ang mga piraso ng papel sa sahig, sa paanan nilang dalawa. Sa isang iglap, akala niya ay nanalo siya. Ngunit pagtingin niya kay Elvira, hindi ito galit. Hindi ito bigo. Sa halip, isang dahan-dahang pagtawa ang kumawala mula sa mga labi nito. Isang tawang malamig at walang kagalakan. Kawawang Liwayway, sabi nito, umiiling-iling. Palagi kang huli sa lahat ng bagay. Tumingin ito sa relos nito. Huli na ang lahat, Liwayway. Habang nandito ka, abala sa iyong maliit na drama, inaayos na ng mga abogado namin ang lahat. Ang tawa ni Elvira ay sumunod kay Liwayway palabas ng silidang may ospital. Umalingaw-ngaw ito sa kanyang tainga, isang nakakabinging anunsyo ng kanyang pagkatalo. Naglakad siya sa mga pasilyo na parang isang multo. Ang mga paay halos hindi niya maramdaman sa sahig. Ang kanyang katapangan kanina, ang kanyang pagpunit sa mga dokumento, lahat ay naging isang mapait na biro, isang walang kwentang palabas. Habang nasa elevator pababa, pilit niyang pinakalma ang sarili. Hindi totoo yon. Nanloloko lang siya. Tinatakot niya lang ako. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nagsasabi ng totoo si Elvira. Ang Reyna ay hindi kailanman gumagalaw nang walang kasiguraduhan. Pagdating niya sa parking lot, sumakay siya sa kanyang kotse at isinandal ang kanyang noo sa manibela. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Kailangan niyang tawagan si Attorney Robles. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Ngunit bago pa man niya mahanap ang numero nito, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang email mula sa kanyang bangko. Urgent account notification. Nanginginig niyang binuksan ito. Ang mga salita ay teknikal at walang emosyon na lalong nagpatindi sa sakit. Dear Mrs. Mendoza, this is to inform you that pursuant to a court order issued today, all assets under your name, including checking account number XXX and savings account number XXX, have been temporarily frozen pending an ongoing corporate legal dispute. For further details, please contact your legal counsel. Frozen. Ang salita ay tila isang blok ng yelo na dumagan sa kanyang dibdib. Ang pera niya, ang perang minana niya, ang perang pinaghirapan niya, lahat ay nawala sa isang click. Kasabay noon, tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Robles, agad niya itong sinagot. Tito, nakita niyo po ba ang email ng bangko? Anong nangyayari? Ang boses ng abogado sa kabilang linya ay mabigat at pagod. Liwayway, Hija, I'm so sorry. Naunahan nila tayo. Anong ibig niyong sabihin? May ginamit silang special power of attorney
na pinirmahan mo maraming taon na ang nakalipas. Noong nagsisimula pa lang si Dalisay sa kumpanya, ibinibigay nito sa kanya ang karapatang magdesisyon sa ngalan mo sa mga emergency na sitwasyon at gumawa sila ng pekeng emergency. Isang board meeting na ikaw lang ang hindi nakakaalam. Ginamit nila ang SPA para i-approve ang pag-takeover. Napapikit si Liwayway. Inaalala ang nakaraan. Isang bunton ng mga papeles na inilatag sa harapan niya ni Dalisay noon para mas mabilis ang proseso sa kumpanya. Mahal, kung sakaling wala ka. Nagtiwala siya. Pumirma siya ng hindi binabasa ng maigi. Ang kanyang pagmamahal at tiwala. Iyon pala ang sandatang ginamit laban sa kanya. Legal po ba yon, Tito? Halos pabulong niyang tanong. Isang buntong hininga ang sagot ng abogado. Mababaligtad natin ito sa korte, pero aabutin ng panahon. Liwayway. Maraming buwan, baka taon, sa ngayon. Sa ngayon, sila ang may kontrol sa lahat. Sila ang may kontrol sa lahat. Nabitawan niya ang telepono. Ang lakas sa kanyang katawan ay tila naubos lahat. Wala na siyang pera. Wala na siyang kumpanya. Pero mayroon pa siyang bahay. Ang Villa Pag-asa. Ang tahanan niya. Isang desperadong pag-asa ang nagtulak sa kanya na paandarin ng kotse. Nagmaneho siya pauwi. Ang bawat kanto ay pamilyar. Ang bawat puno sa daan ay saksi sa buhay na kanyang binuo. Ito na lang ang natitira sa kanya. Ang lugar na ito. Hindi nila ito makukuha. Ngunit pagdating niya sa kanilang gate, isang bagong security guard ang nakatayo doon. Isang mukhang hindi niya kilala. "Excuse me, papasok ako." Sabi niya, bubuksan na sana ang bintana ng kotse. Tiningnan lang siya ng guard. "Sino po sila?" "Ako ang may-ari ng bahay na to. Si Liwayway Mendoza." Umiling ang guard. "Pasensya na po, ma'am. Ang utos po sa amin ni Sir Dalisay. Wala na raw pong ibang pwedeng pumasok. Sila lang po at si Ma'am Elvira." "Ano? Hindi maaari." Lumabas siya ng kotse. Ang galit ay muling bumabalik. "Wala kang karapatang pigilan ako." Subalit ang gate ay nanatiling sarado. Isang matigas na harang na bakal sa pagitan niya at ng kanyang buhay. Mula sa malaking bintana, sa ikalawang palapag, nakita niya ang anino ni Dalisay at Elvira nakatingin sa kanya mula sa itaas. Nakatingin na parang isa siyang pulubi sa lansangan. Kasabay noon, isang malamig na patak ng ulan ang tumama sa kanyang pisngi. Sinundan pa ng isa. At isa pa. Hanggang sa ang mahinang ambon ay naging isang malakas na buhos ng ulan. Naiwan siyang nakatayo sa labas ng sarili niyang pamamahay, basang-basa, walang magawa. Ang mga sasakyang dumadaan ay nagpapatuloy sa kanilang mga destinasyon, walang pakialam sa babaeng nawalan ng lahat sa gitna ng kalsada. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad, walang tiyak na direksyon. Ang mamahalin niyang bestida ay ngayon ay basing-basa na nakadikit sa kanyang katawan. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay tumutulo na ngayon ng tubig ulan. Ang bawat hakbang ay mas bumibigat. Bawat hakbang ay palayo sa buhay na kanyang kilala. Lahat ay nawala. Ang kanyang asawa, ang kanyang pera, ang kanyang kumpanya, ang kanyang tahanan, lahat ng pinagkatiwalaan niya, lahat ng minahal niya, lahat ng ipinaglaban niya. Wala na. Talo na siya. Sumilong siya sa waiting shed sa kanto, nanginginig sa ginaw at sa sama ng loob. Umupo siya sa malamig na sementong upuan. Wala siyang pupuntahan, wala siyang matatawagan. Nag-iisa siya. Habang nakatulala sa kawalan, walang laman ng isip kundi ang paulit-ulit na salitang wala na. Isinubo niya ang kamay sa kanyang purse. Hindi alam kung ano ang hinahanap. Kinuha niya ang laman nito. Ang kanyang wallet na wala ng silbi. Ang kanyang mga susi na wala ng mabubuksang pinto. At isang lumang telepono. Ang teleponong ginamit niya sa Agos Ilog na itinabi niya lang. At hindi na ginamit muli.
Nakatitig lang siya dito. Isa pang basura mula sa kanyang nakaraan. Bubuksan na sana niya ang basurahan sa tabi niya para itapon ito nang biglang may naalala siyang isang maliit na detalye. Noong nasa ospital siya sa Maynila, bago pumasok sa silid, may tinawagan siya. At sa pagmamadali, hindi niya na-end ang call. Ibinulsa niya lang ang telepono habang nakarecord pa ang lahat sa voicemail ng numerong tinawagan niya. Ang buong komprontasyon, ang pag-amin ni Elvira, ang banta, ang pag-uusap nila ni Dalisay. Mabilis niyang binuksan ang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Nagdasal siya na sana'y may baterya pa ito. Umilaw ang screen. Nagpunta siya sa kanyang call log. At naroon nga, isang outgoing call, isang mahabang recording. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay. Maaring nawala na sa kanya ang lahat, ngunit hindi pa pala tapos ang laban. Ang waiting shed ay naging kanlungan ni Liwayway sa loob ng halos isang oras. Ang ulan ay unti-unti nang tumila, nag-iwan ng isang malamig at basang mundo. Ngunit sa loob ni Liwayway isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Tinutuyo ang lahat ng bakas ng kanyang mga luha at pagkabigo. Hawak niya ang lumang telepono na parang isang hiyas. Hindi ito isang basura mula sa nakaraan. Ito ang kanyang hinaharap. Tumayo siya. Ang mga binti medyo nanginginig pa, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag na. Nilisan niya ang waiting shed at naglakad patungo sa isang maliit na coffee shop sa kabilang kalsada. Pagpasok niya, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Isang babaeng basang-basa ang damit at magulo ang buhok. Ngunit wala siyang pakialam. Umorder siya ng isang tasa ng mainit na kape at umupo sa pinakasulok na mesa. Isinaksak niya ang kanyang earphones sa lumang telepono. Humigop siya ng mainit na kape. Hinahayaang gumapang ang init sa kanyang nanlalamig na katawan. At pagkatapos, pinindot niya ang play. Ang unang narinig niya ay ang kaluskos ng tela. Marahil ang tunog ng telepono sa loob ng kanyang bulsa. Pagkatapos ay ang kanyang sariling boses, nanginginig, "Dali? Mama?" At sumunod ang malinaw na boses ni Elvira, puno ng panguuyam. "Akala mo may sakit ako? Hija, kailanman ay hindi ako naging mas malusog." Habang pinapakinggan niya ang buong pag-uusap, ang bawat salita ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang malamig na boses ni Dalisay, ang pagbabanta ni Elvira tungkol sa kanyang ama, ang pag-amin nito sa buong plano. Lahat ay naroon, malinaw. Hindi maikakaila. Nang matapos ang recording, hindi na siya nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay matatag na nakahawak sa tasa ng kape. Ang dating liwayway na umiiyak sa ilalim ng ulan ay wala na. Ang babaeng nakaupo ngayon sa coffee shop ay isang sundalo na hawak ang kanyang pinakamalakas na sandata. May isang tao siyang kailangang tawagan. Hindi si Attorney Robles, hindi pa. May isang taong mas makapangyarihan sa loob ng kumpanya. Isang taong may utang na loob sa kanyang ama. Kinuha niya ang bago niyang telepono at nag-dial. "Hello, Mr. De Leon?" Si Mr. Antonio De Leon ay isa sa mga pinakamatagal at pinakarespetadong miyembro ng Board of Directors. Siya ang kanang kamay ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. "Liwayway? Hija, napatawag ka? Narinig ko ang nangyari sa board meeting. I'm so sorry. Wala akong nagawa." "Tito Antonio," putol ni Liwayway. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Kailangan ko po ng tulong niyo. Hindi po para sa akin. Para po kay Papa." Kinagabihan, sa pribadong library ng mansyon ni Mr. De Leon, ipinarinig ni Liwayway ang recording. Ang matandang lalaki ay nakaupo sa kanyang silyang leather. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang mesa. Habang tumatakbo ang recording,
Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago, mula sa pagkalito, patungo sa pagkabigla, at sa huli, sa isang tahimik ngunit nag-aalab na galit. Nang matapos ito, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga walang hiya, bulong ni Mr. De Leon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na. Ganito nila binaboy ang alaala ng kaibigan ko, ang tiwalang ibinigay niya. Tumingin ito kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ito papayag ng tatay mo, Hija. At hindi rin ako papayag. Kinuha nito ang telepono. Magpatawag ka ng isang emergency board meeting bukas ng umaga. Sabihin mo, may kinalaman ito sa hostile takeover ng kumpanya. Siguraduhin mong naroon ang lahat, lalo na si Dalisay at ang kanyang ina. Kinabukasan, sa malaking boardroom ng Dimagiba Corporation, ang tensyon ay halos mahahawakan. Lahat ng miyembro ng board ay naroon, nagbubulungan, hindi alam kung ano ang aasahan. Ang pinto ay bumukas at sabay na pumasok si Dalisay at si Elvira. Si Dalisay ay nakasuot ng isang mamahaling suit. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan. Si Elvira naman ay tila isang reyna. Bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Nginitian nila ang mga tao sa silid, mga ngiting hindi umaabot sa kanilang mga mata. Umupo sila sa magkabilang dulo ng mahabang mesa, sa mga upuang dating nakalaan para kay Liwayway at sa kanyang ama. Ang tagumpay ay nasa kanilang mga mukha. Good morning, everyone. Simula ni Dalisay. I believe Mr. De Leon called this meeting. Antonio, what is this urgent matter? Bago pa man makasagot si Mr. De Leon, ang pinto sa kabilang dulo ng silid ay muling bumukas. Dahan-dahan, lahat ng ulo ay lumingon. At sa pintuan, nakatayo si Liwayway. Hindi siya mukhang biktima. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na business dress. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay kalmado. Sa kanyang mga mata, walang bakas ng luha, tanging ang malamig na apoy ng katarungan. Ang nangiti sa mukha ni Dalisay ay naglaho. Ang kumpiyansa ni Elvira ay napalitan ng pagkabigla. Anong ginagawa mo dito? Matigas na tanong ni Dalisay. Wala ka ng karapatan dito. Naglakad si Liwayway papasok. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya kay Mr. De Leon na tumango bilang hudyat. Bago tayo magsimula, sabi ni Mr. De Leon, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Mayroon lang kaming gustong iparinig sa inyong lahat. Isang recording mula sa isang pag-uusap na naganap kahapon. Isang technician ang nag-adjust ng ilang mga kable. At pagkatapos, ang boses ni Elvira na pinalakas ng speaker system ng boardroom ay pumuno sa bawat sulok ng silid. Akala mo may sakit ako? Hija, kailanman ay hindi ako naging mas malusog. Ang bawat miyembro ng board ay napatingin kay Elvira, na ngayon ay namumutla na parang papel. Sunod na umalingaw-ngaw ang boses ni Dalisay. Pirmahan mo na lang, Liway, para matapos na. Ang recording ay nagpatuloy. Ang banta, ang pag-amin sa plano, ang pagtawa ni Elvira sa huli. Lahat ay narinig, lahat ay nalantad. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon. Ang lahat ng mga matang puno ng gulat, ng galit, ng pagkasuklam, ay nakatutok sa mag-inang nakaupo sa dulo ng mesa. Ang kanilang mga maskara ay tuluyan ng gumuho, inilalantad ang tunay nilang anyo sa harap ng lahat. Ang katahimikan sa boardroom ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Si Dalisay ay nakatulala, ang kanyang mukha ay walang kulay, tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Si Elvira naman, sa unang pagkakataon, ay nawalan ng kanyang pagiging reyna. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa mga miyembro ng board, naghahanap ng kakampi, ngunit ang nakikita lamang niya
ay mga tinging puno ng pandidiri. Si Mr. De Leon ang unang bumasag sa katahimikan. Tumayo siya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Sa tingin ko, malinaw na ang lahat. Malinaw na ang Dimagiba Corporation ay naging biktima ng isang sistematikong pandaraya at conspiracy na pinangunahan mismo ng ating itinalagang CEO, si Mr. Dalisay Mendoza, at ng kanyang ina. Isang miyembro ng board ang tumayo. I move to nullify the results of yesterday's emergency meeting based on fraudulent grounds. I also move for the immediate termination of Mr. Dalisay Mendoza from his position as CEO and his removal from this board. Seconded! Mabilis na sabi ng isa pa. Walang tumutol. Ang boto ay naging unanimous. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang kapangyarihang inagaw ni Dalisay sa loob ng 10 taon ay gumuho na parang kastilyong buhangin. At tungkol naman sa mga kasong kriminal, dagdag ni Mr. De Leon, tinitingnan si Liwayway. Estafa, falsification of documents, napakabigat ng mga yan. Ngunit umiling si Liwayway. Dahan-dahan siyang tumayo at lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Hindi na kailangan, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang tanging gusto ko ay maibalik ang nararapat na sa akin, ang kumpanya, ang pera na ninakaw. I will not press criminal charges on one condition. Tumingin siya ng diretso kay Dalisay na ngayon ay nakatingin na sa kanya, ang mga matay puno ng desperasyon. Ibibigay niyo sa akin ang annulment. Pipirmahan mo ang lahat ng papeles. Walang pag-aalinlangan. At pagkatapos, ikaw at ang iyong ina ay aalis. Maglalaho kayo sa buhay ko at sa kumpanyang ito magpakailanman. Tumayo si Dalisay. Ang kanyang silya ay gumawa ng malakas na ingay. Lumapit siya kay Liwayway. Ang kanyang mukha ay nagmamakaawa. Liway, mahal, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ang parehong mga kamay na dati nagpapakalma sa kanya ay tila apoy na ngayon na nakakapaso. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang mga kamay. Tinitigan niya ito sa mata. Ang lalaking minahal niya ng sobra. Ang lalaking sumira sa kanya ng sobra. At sa sandaling iyon, ang naramdaman niya ay hindi na galit. Hindi rin pagmamahal, kundi wala. Isang malawak na kawalan. Ang apoy ng paghihiganti ay tuluyan ng namatay. Nag-iwan ng isang malinis at payapang abo. Tapos na tayo, Dalisay, mahinang sabi niya. Matagal nang tapos. Hindi mo lang alam. Pagkatapos noon, umalis si Liwayway sa boardroom. Iniwan niya si Attorney Robles at si Mr. De Leon na ayusin ang lahat ng legal na gusot. Hindi na niya kailangang marinig ang mga detalye. Ang mahalaga ay tapos na. Sa halip na umuwi sa Villa Pag-asa, isang lugar na hindi na niya matatawag na tahanan, nagmaneho siya ulit. Isang huling paglalakbay patungong Agos Ilog. Ngunit hindi na siya nagtago. Nagpunta siya ng diretso sa ospital. Pumasok siya sa silid kung nasaan si Luntian. Nagulat si Hiraya nang makita siya. Si Luntian naman, na nakahiga na noon, ay napatingin sa kanya, puno ng pagkalito. Walang nagsalita. Lumapit si Liwayway at naglagay ng isang sobre sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Ano po ito? Tanong ni Hiraya. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Liwayway. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Luntian. Hindi ko siya ipakukulong. Hindi ko rin kukunin ang pera para sa pagpapagamot mo. Nakita niya ang luhang namuo sa mga mata ni Luntian. Salamat! Halos pabulong na sabi nito. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, sabi ni Liwayway. Pareho lang tayong biktima ng iisang tao. Ang gusto ko lang ay magpagaling ka para sa anak mo. Tumingin siya kay Hiraya. Maging matatag ka. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at umalis. Hindi na niya kailangang lumingon pa. Ang pag-alis niya sa silid na yon ay ang huling hakbang ng kanyang pagpapalaya.
Ilang linggo ang lumipas. Ang annulment ay naayos ng mabilis. Ibinenta ni Liwayway ang bahay sa Villa Pag-asa, kasama ang lahat ng alaala, mabuti man o masama, na nakapaloob doon. Ang kumpanya ay unti-unti niyang ibinabangon sa tulong ni Mr. De Leon. Isang hapon, nagpunta siya sa sementeryo. Dinalaw niya ang puntod ng kanyang mga magulang. Umupo siya sa damuhan, hinahaplos ang malamig na marmol. "Hi ma! Hi pa!" bulong niya. "Pasensya na po kung medyo nagulo ang lahat, pero naayos ko na po. Naipagtanggol ko po ang itinayo niyo. Sana proud po kayo sa akin." Isang mahinang hangin ang umihip, tila isang haplos mula sa kawalan. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang tunay at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Nang paalis na siya, may iniabot sa kanya ang caretaker ng sementeryo. Isang sulat. "Pinabibigay po, ma'am." Binuksan niya ito. Ang sulat ay walang pirma, ngunit alam niya kung kanino galing. Ang sulat kamay ay sulat kamay ng isang bata. Sa loob, may isang pirasong papel na nakatupi. At sa papel na yon, isang salita lamang ang nakasulat. "Salamat." Itinupi niya ang papel at itinago sa kanyang puso. Ang paghihiganti ay tapos na. Ang pagpapatawad ay nagsimula na. At ang pagpapalaya ay ganap na. 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ni Liwayway at muli niya itong itinayo. Hindi mula sa mga labi ng nakaraan, kundi mula sa isang bagong pundasyon na siya mismo ang humulma. Ang maingay na syudad ng Maynila ay ipinagpalit niya sa isang tahimik na bayan sa tabi ng dagat. Ang malaking mansyon sa Villa Pag-asa ay naging isang maliit ngunit maaliwalas na bahay na may tanawin ng karagatan. At ang pagiging CEO ng isang malaking korporasyon ay isinuko niya para sa isang pangarap na matagal na niyang itinago, ang magkaroon ng sarili niyang coffee shop. Kalinaw Cafe, ang nakasulat sa isang karatulang gawa sa kahoy sa labas. Kalinaw, kapayapaan. Sa loob, ang amoy ng bagong timplang kape at mga bagong lutong tinapay ay sumasalubong sa sinumang papasok. Ang mga dingding ay puno ng mga bookshelf na naglalaman ng mga libro. Mga librong pwedeng basahin, hiramin o bilhin. Ito ang kanyang munting paraiso, ang kanyang santuwaryo. Ang umaga niya ay nagsisimula sa pagbubukas ng kafe, sa pagbati sa kanyang mga regular na customer, mga mangingisda, mga guro, mga lokal na artista. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga simpleng bagay, ang pagtimpla ng kape, ang pag-uusap sa mga parokyano, ang pagrekomenda ng mga libro. Isang hapon, habang nagpupuna siya ng mesa, may iniabot sa kanya ang kartero. Isang postcard. Galing ito kay Attorney Robles. Ang larawan ay ang Eiffel Tower. Sa likod, may maikling sulat. "Liwayway, Hija, nakarating sa akin ang balita. Si Dalisay, kasama ang kanyang ina, ay umalis na ng bansa. Sabi nila, sa Canada raw sila magsisimula ulit. I just thought you should know. Mag-iingat ka palagi." Tito Rolly, binasa ni Liwayway ang sulat. 1 taon na ang nakalipas. Ang balitang ito ay marahil magdudulot ng kahit anong emosyon, galilit o baka kasiyahan. Ngunit ngayon, habang nakatayo sa gitna ng kanyang munting coffee shop, ang tanging naramdaman niya ay wala. Para lang siyang nagbasa ng isang balita tungkol sa mga taong hindi niya kilala. Ang kanilang kabanata sa kanyang buhay ay tuluyan ng nagsara. Itinabi niya ang postcard sa ilalim ng counter at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. "Ate Liway," tawag ng isa sa kanyang mga suki. "Si Mang Jun, isang matandang mangingisda. Mukhang malalim ang iniisip mo ah." Ngumiti si Liwayway. "Hindi naman po, Mang Jun. May naalala lang." "Masaya ka ba dito, Hija?" tanong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. "Sa probinsya,
Iniwan mo ang magandang buhay sa Maynila para dito. Tumingin si Liwayway sa paligid, sa mga librong nakahilera, sa mga taong nagtatawanan habang umiinom ng kape, sa sinag ng papalubog na araw na pumapasok sa malaking bintana. Tumingin siya sa labas, sa asul na dagat na kumikinang. Opo, Mang June, sagot niya, isang nangiting totoo at nagmumula sa puso. Masaya po ako. Dito ko po nahanap ang buhay na para sa akin. Nang magsara na ang kafe, hindi agad umuwi si Liwayway. Naglakad siya sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa malamig at basang buhangin. Ang hangin ng dagat ay humahalik sa kanyang pisngi. Dala ang amoy ng ngalat at kalayaan. Pinanood niya ang dahan-dahang paglubog ng araw sa kanluran. Ang kalangitan ay nagkulay kahel, rosas at lila. Isang napakagandang pagtatapos sa isang ordinaryong araw. Naalala niya ang 10 taon ng kanyang buhay na akala niya ay perpekto. Hindi niya ito pinagsisisihan dahil ang sakit, ang pagtataksil, ang pagbagsak, lahat ng yon ang nagdala sa kanya dito. Sa kapayapaang ito, sa pagkakakilala sa kanyang sarili. Ang pagiging asawa ni Dalisay ay hindi na ang nag-iisang pagkakakilanlan niya. Siya na si Liwayway, isang babaeng mag-isa ngunit hindi malungkot, isang babaeng buo. Huminga siya ng malalim, pinupuno ang kanyang baga ng sariwang hangin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, dinadama ang bawat sandali. Kinabukasan, maaga siyang gumising gaya ng dati. Ngunit sa halip na dumiretso sa cafe, naglakad ulit siya patungo sa dalampasigan. Sa pagkakataong ito, hindi para panoorin ang paglubog ng araw, kundi para salubungin ang pagsikat nito. Umupo siya sa buhangin, nakaharap sa silangan. Pinanood niya ang dahan-dahang pagliwanag ng kalangitan. Ang kadiliman ng gabi ay unti-unting naglalaho, nagbibigay daan sa isang bagong pag-asa, isang bagong simula. Nang sa wakas ay sumilip ang araw mula sa abot-tanaw, ang ginintuang sinag nito ay tumama sa kanyang mukha. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, dinadama ang init. Siya si Liwayway. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay Bukang Liwayway. Dati, akala niya ito ay isang simpleng pangalan lang. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang bawat gabi, gaano man kadilim, ay palaging nagtatapos. At sa dulo nito, palaging may nag-aabang na isang bagong umaga. Isang bagong Liwayway. Nang magbukas siya ng kafe ng umagang iyon, isang kampanilya ang tumunog sa pinto. Isang bagong customer, isang lalaking hindi niya pa nakikita dati. May dala itong libro at isang nangiting nahihiya. "Good morning," bati nito. Ngumiti si Liwayway pabalik, isang ngiting magaan at walang pag-aalinlangan. "Good morning. Welcome to Kalinaw Cafe. What can I get for you?" Ang kwento niya ng sakit ay tapos na. Isang bagong kwento ang marahil ay nagsisimula pa lang. At sa pagkakataong ito, handa na siya. At dito po nagtatapos ang kwento ng pagbangon at bagong simula ni Liwayway. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, sa bawat minutong inilaan ninyo upang samahan si Liwayway sa kanyang masalimuot na paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa pinakamadilim na sulok ng pagtataksil at sa pinakamaliwanag na sinag ng pag-asa. Sana, sa kwento ni Liwayway, naipadama namin na ang tunay na pag-ibig sa sarili ay hindi nagsisimula sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad. Pagpapatawad hindi para sa taong nanakit, kundi para sa kapayapaan ng sariling puso. Naway baunin natin ang aral na ang ating halaga ay hindi kailanman nakasalalay sa ibang tao. At ang bawat paglubog ng araw, gaano man ito kadilim, ay isang pangako ng isang bago at mas magandang umaga. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang inyong napulot?
Ibahagi ninyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at pananaw ang nagbibigay buhay at kulay sa aming munting channel. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Nagmamahal at laging nagpapasalamat. Kwentong Puso TV.